Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo na tumatakbo sa pagkaalkalde sa Naga, oras din ang inantay sa botohan dahil sa mga pumalyang ACM. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, eksaktong alas 7 ng gabi nagsara ang clustered precinct number 5 dito nga sa Julian Militon Elementary School. At good news, katatapos lang namin mag-transmit ng resulta ng botohan. Na-transmit na po ang election returns sa National Board of Canvassers, Provincial Board of Canvassers, City Board of Canvassers at maging sa media server. Kanina lamang na-print na rin yung election returns para, nasa 30 po yan na election returns para dun sa ating mga national positions. Pero Vicky, kukwento ko lang, medyo naantala kanina yan dahil maging yung printer natin nag-overheat. Pagkatapos nun, Vicky, naipaskil na yung ating mga election returns dito sa classroom na ito. Kanina nga, Vicky, sari-saring aberya yung naranasan ng Naga City sa unang paggamit ng automated counting machines. Maagang lumabas ang mga Nagenyo para bumoto. Sinamantala ang early voting para sa mga senior, PWD at mga buntis. Unang natapos bumoto sa Naga Science High School ang 69 na taong gulang na si Lola Lorna na kasama pa ang apo. Ay kailangan magboto tayo kahit tayo mga matanda na, mga senior para may partisipasyon pa rin sa gobyerno. Sa Julian Militon Elementary School, maaga ring bumoto ang senior na si Rufina Tamayo. Ayaw ko na magkipagsiksikan, mainit. Baka atakihin ako. Nakaboto rin ang totally blind na si Rico Pano sa tulong ng kanyang anak. Nireview niya ang kanyang mga boto sa pakikinig sa audio feature ng ACM sa pamamagitan ng headset. Pinarinig naman sa akin kung talagang tama yung binutuhan kong mga kandidato. Sana yung mananalong kandidato kung yung pinangako nila sana tuparin nila. Pero hindi pa man nagiinit ang botohan. Unti-unti nang pumalya ang mga ACM sa Naga Science High School. Ang isa, kahit bali-baligtarin ang mga balota, iniluluwa pa rin ng ACM. Pag gusot po yung balota, hindi masyadong tinatanggap ng machine. Kaya dapat maayos lang siya. Kaya ang balota, inuunat bago ipasok sa mga makina. Hindi rin tinanggap ang balota nang lumabas ang scanner dirty prompt sa screen na agad namang nilinis ng technical support staff. 4 na beses namang nag-paper jam o nagbara ang balota sa isang presinto. Dahan-dahan hinihila ang balota hanggang sa matanggal sa pagkakabara. May maluwag lang pong hinge dun po sa ACM po natin kasi pag-open po siguro nung ACM kanina, medyo maluwag lang po yung pagkasarado and naayos ko naman po. Kahit agad nare-resolba ang mga aberya, naapektuhan na ang bilis ng botohan sa pagdating ng mga regular voter. Maging si dating Vice Presidente Leni Robredo, oras ang hinintay sa pila para makaboto. Usual naman siya nangyayari. Siyempre nakakaabala doon sa mga pumipila para bumoto. Ang iba 3 oras pumila. Pag nagkakaaberya yung machine, di lalo napapatagal. Pero otherwise, maliban doon, mukhang okay naman dito sa amin. Tumatakbo si Robredo para sa pagka-alkalde ng Naga City, kalaban ang 3 independent candidates. Si dating Pandan Catanduanes Mayor Toots de Quiros, abogadong si Ganda Abrazado at ang retiree na si Louie Ortega. Vicky, 7 yung clustered precincts dito nga sa Julian Militon Elementary School sa Naga City. At kapapasok lang na balita, doon po sa kabilang clustered precinct, nagka-aberya po sila. Pero hindi po yan doon sa transmission, no? Doon po yan sa printing naman. Nagkaroon daw po ng paper jam doon sa kanilang thermal paper. Pero sa ngayon, inaayos na daw po yan. Yun muna latest mula nga dito sa Naga City. Ako po si Salima Refran. Nakatutok 24 oras sa eleksyon 2025. Maraming salamat at ingat kayo, Salima Refran. May nagsuntukan sa isang presinto sa Cotabato City. Nagkainitan umano sa pila ang 4 kaya inaresto. Nakatutok live si Efren Mamak ng GMA Regional TV. 1 Mindanao. Efren.
Yes, Emil, nagkairingan ang nasabing mga lalaki dahil sa aligasyong dayaan. Pero ayon sa kapulisan, problema sa linya ang sinasabing sanhi ng insidente. Pinadapa at itinali ng mga pulis ang mga kamay ng 4 na lalaki matapos umunong magsuntukan sa isang presinto sa Cotabato City Central Pilot School pasado alas 10:30 kaninang umaga. Nagkairingan daw ang mga sangkot na humantong sa suntukan. Agad silang dinala sa istasyon ng pulis. Ayon sa isang naaresto, may sumisira umano sa automated counting machine sa nasabing presinto. May pumasok na lahat naman pinagsasarado, pinagsisira yung mga paraphernalias at saka yung mga PICOS machine pinagsisira. So kami sir, butante kami sir. Ngunit itinanggi ito ng lalaking nakasuntukan niya. Yung mga watchers namin pinapalabas nila. Nilalak nila yung pinto. Sinabi nila na nasira ang mga parapanyalas. Walang nasira doon, sir. Kasi sir, kanina pa nagagalit yung mga tao dyan sa labas. Hindi nila pinapapasok. Inupuan ng asawa niya dyan, sir, yung kapitan dyan sa Poblacion 6. Ayon sa Cotabato City Police, problema sa pila ang nakitang ugat ng gulo. May nagkaroon ng suntukan. Pinasipay natin. Ang dahilan pala dahil dito magulo yung pila. Wala rin daw silang nakitang dayaan sa eleksyon na ginawa umano ng mga naaresto. Sa point of view ko, wala man akong nakita. Wala man akong ano. So sila, may mga watchers naman sila. Magreklamo yung mga watchers nila. Sa ngayon, Colonel, ano po yung ginagawa natin ngayon? Ngayon, pinapalinya natin na lahat ng tao na narito makabuto ng maayos. Ayon sa pulisya, isa ilalim ang 4 sa investigasyon. Gayunman, maaari pa rin silang bumoto. Mag-aalauna ng hapon kanina, nagkaroon ng komosyon matapos magsigawan ang ilang botante dahil umano sa problema sa pila. Agad naman itong napahupa ng mga pulis. Yes, Emil, sa ngayon nagkaroon na daw ng settlement ang 4 na individual na naging sangkot sa insidente. Ako si Efren Mamak, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, Efren Mamak ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. 2 sugatan sa pamamaril sa Abra. May kumwestiyon din sa pag-shade ng balota ng 2 poll watcher para sa ibang tao. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Mel, dito ako ngayon sa Kapitolyo ng Abra para bantayan na yung magiging bilangan ng boto sa lalawigan nito. Yung nakikita niyo yung LED screen sa aking likuran, dyan po magre-reflect yung mga papasok na boto sa canvassing ngayong gabi. Sa mga oras na ito, Mel, ay mahigpit na ang seguridad dito sa Kapitolyo. Kung makikita ninyo, nandito na rin po naka-deploy yung mga pulis na naka-full battle gear. Sa loob at labas ng Kapitolyo, magbabantay sila, magbibigay ng seguridad, katuwang nila ang mga miyembro ng Philippine Army. Narito po ang aking report. Ito ang viral video ng nagpupulas ang mga botante sa Sagap Elementary School sa Bangged, Abra dahil sa alingaw-ngaw na putok ng baril. Kakabukas pa lang yan ng botohan alas 7 ng umaga. May nahihimatay na, yung mga matatanda, nahihimatay na sila at tumatakbo na sila. Sandaling natigil ang botohan. Hindi sa loob ng eskwelahan nangyari ang putukan kundi sa kalapit na ilog nasa 200 metro ang layo sa paaralan. Hinala ng pulisya may kinalaman sa pamamaril ang naunang pagpunta ng isang grupo ng lalaki sa tapat ng eskwelahan, nag-cellphone video at nagdulot daw ng komosyon. Lumapit sila dito, kaya lumapit din kami dahil parang may kombusyon na, sisigawan na may mga pamilya daw sila na sa kabilang barangay is pinipigil na pumuntang magbotos. Humarurot daw palayo ang mga ito papunta sa kalapit na ilog. 2 ang sugatan sa pamamaril. May tama sa likod ang isa, sa balikat naman ang tama ng isa pa. Hindi sila galing sa voting center. Sabi ng hepe ng Bangged Police, lulan sila ng SUV at pickup na pinaputokan ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Tinutugis ng mga pulis ang mga sospek. Samantala, viral ngayon ang binabatikos na video ng 2 poll watchers na siya mismong nagsha-shade ng balota ng 2 botanteng lola. I would like to report po that we are having
the votes be shaded by the watchers. May we also note po the presence of election paraphernalia. Nangyari ito sa Gadani National High School sa bayan ng Tayum kaninang alas 5 ng madaling araw. Sabi ni COMELEC Chair George Garcia, inalis agad ang mga naturang poll watcher at sasampahan ng karampatang reklamo. Pero sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, nilinaw ng isa sa poll watchers sa viral video na anak at pamangkin sila ng dalawang lola na tinulungan nilang makaboto. Hindi naman mali yun, sir, kasi tinulungan ko lang yung nanay ko na bumoto kasi hindi niya alam na magsulat at saka hindi niya medyo makita yung kaya tinulungan ko lang na siya, binutuhan ko lang siya, sir. Yung kasama ko kanina, sir, na video, auntie niya. Kasi hindi rin niya maano yung sulat, kaya nagpatulong din siya, pero hindi niya inagaw yung baluta niya. Siya, yung botante mismo nagsabi sa kanya na tulungan siya na ibuto niya. Hindi humarap sa kamera pero sabi ng chair ng electoral board doon, kumpirmadong kaanak ng poll watchers ang dalawang lola. Iniimbestigahan na ito ng COMELEC Tayum pero nilinaw niyang pwede namang tulungan ng poll watcher sa pagboto ang botante kung kamag-anak naman ito. Hanggang saan po ba yung limit or capacity ng isang poll watcher sa pag-assist? Pwede mag-assist yan pagka-relative niya. Well, as of 7:50 ay wala pang pumapasok na boto dito o nagre-reflect na boto dito sa LED screen na nasa Kapitolyo ng Abra. Pero may ilang residente na po na nakaupo na dito sa mga upuan dito at nag-aabang ng resulta ng botohan. Yan muna ang latest mula rito sa Bangged, Abra. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Sumama ang pakiramdam ng ilang botante sa init ng panahon at siksikan sa ilang presinto sa Quezon City. At nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki, kamusta na? Alam mo, Vicky, eksaktong alas 7 ng gabi ay nagsara ang ilan sa mga presinto dito sa Commonwealth Elementary School. At dahil nagsara ng maaga, dahil wala ng mga botante, ay nasimulan na ng mga electoral board yung proseso para makapag-transmit ng boto. Katunayan, ngayon, pinoproseso na lang ngayon ay para matapos yung audit log at maisara na yung makina. No? Pero around 7:20, before 7:20, of course, ay inimprenta na ang mga election returns at yung isang kopya dito ay ipinaskil na sa labas ng silid-aralan. At pagkatapos niyan ay for the first time ngayong araw ay idinikit na yung modem para makonekta sa Wi-Fi, yung automated counting machine para matransmit na yung boto. So sa ngayon, tinatapos na lang ng ating mga guro na tumatayo bilang electoral board yung mga huling proseso para maisara na itong makina. So ngayon, ganito yung sitwasyon dito sa Commonwealth Elementary School. Medyo talagang tahimik na. Tinatapos na lamang yung mga proseso. Marami sa mga presinto dito ngayon sa paaralang ito talaga naman natapos na sa kanilang pag-transmit ng boto na send to all. Sabi nga nila kanina, isang pindot lang ay matratransmit na yung resulta ng boto dito sa kanilang mga presinto sa iba't ibang mga server. Pero sabi nga ng mga guru sa atin, hindi pa naman talaga tapos ang kanilang gawain. Nandito pa nga sila kahit na-transmit na yung boto. Katunayan, itong mga makina na to, pagka nalock na nila, ay ihahatid pa sa Office of the City Treasurer sa may City Hall na karaniwan ay inaabot daw ng magdamagan. Ako si Maki Pulido, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Update naman tayo sa Maynila kung saan sumabay sa init ng panahon ang init ng ulo ng ilang senior citizen. Nasayang din ang maaga nilang pagpunta sa botohan dahil inabot ng hapon sa tagal po ng proseso. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, bago yung ulat na yan ay natapos na ang botohan dito sa Rosario Almario Elementary School, kasalukuyan na nagpiprint ng resulta ng botohan dito sa pangalawa sa pinakamalaking bilang ng mga botante dito sa Metro Manila. Sa dami nga ng mga botante rito, bagamat may early voting nga para sa mga vulnerable voters, kabilang na yung mga buntis, mga PWD at mga senior citizen, inabot pa rin sila ng hapon para makaboto.
Mainit na ang ulo ng senior citizen na ito dahil tanghali na, hindi pa rin siya nakakaboto. Pinili na lang daw niyang umakyat sa kanyang presinto sa 5th floor sa tagal ng proseso sa priority polling place pero hindi raw siya pinasasakay sa elevator. May nakausap kami dito, kukunin daw nila ang pasyente sa taas. Sinabi nila hindi pwedeng gamitin. Bakit ginagamit nila? Ngayon kami mga senior na gusto namin pumanik sa taas, ayaw kaming pasakayin. Hindi nag-iisa si Lolo Edgardo sa mga senior citizen na tila mas lalong natagalan sa pagboto. Ang mga senior na ito, alas 6 pa lang ng umaga nagsimulang pumila. Pero inabot na ng alas 2 ng hapon, naghihintay pa rin ng kanilang balota. Bumoto ka pa ba? Ikaw, hindi mo na kaya ka na bumoto. Bakit naman ayaw niyo pabotohin? Matagal pa daw to. Pero kayo gusto niyo pong bumoto pa? Opo, saya po kasi. Kaya po yung boto ko. Paliwanag ng principal ng Rosario Almario Elementary School, lubhang marami daw talagang botante mula sa Barangay 20 kung saan galing ang karamihan sa mga senior citizen na inabot ng hapon sa pagboto. Limitado rin ang bilang ng mga nag-aakyat ng waiver sa 5th floor kung saan hahanapin ang pangalan at kukunin ng balota bago ibaba sa senior citizen at PWD. Ito po, may mga 5 na dito eh. Yan. Ayun nga lang po, yung iba pa namin inaasahan na support staff na ipapadala daw dito. Hindi ko po alam bakit hindi nakarating. Yung po ang inaasahan namin na malaking bulto na manpower para mag-akyat ng mga dokumento. Ang Rosario Almario Elementary School ay may mahigit 46,000 na registered voters, pangalawang pinakamarami sa buong Metro Manila. 57 ang clustered precinct dito at ang senior citizen sa buong siyudad ng Maynila nasa 200,000 o 17.53% ng kabuuang bilang ng mga botante. Kaya mahalaga ang kanilang boto para sa lokal na karera kung saan susubukang bumalik bilang mayor ni Isko Moreno laban sa kasalukuyang alkalde at dati niyang bise na si Hani Lacuna. Si Tutok Twin Party List Representative Sam Versosa ang ikatlong contender sa pagkaalkalde ng Maynila na bukod sa pagiging kabisera ng Pilipinas, isa sa pinakamayamang syudad sa bansa. Emil, sa kasalukuyan na yan nagsasagawa ng printing ng resulta ng botohan dito sa Rosario Almario Elementary School at pagkasapos ito ay ipapaskil na sa labas ng polling precinct itong resulta ng botohan sa kada presinto at nag-aabang na sa labas yung mga poll watchers naman para i-note kung sino na yung mga nanalo dito sa lokal na eleksyon. Yan pa rin ang latest mula dito sa Tondo sa Maynila. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nabaliwala ang maagang pagdating ng ilang senior citizen sa Taguig dahil sa na-delay rin ng botohan bunsod ng aberya sa mga automated counting machine. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mainit, siksikan at mahaba ang pila sa mga presinto sa Taguig National High School kaninang umaga. Kaya naman may ilang nagkakainitan na. Hindi ba bata pa? Tinanong ko lang naman ako sa EW. Nag-online ko. Hindi, kundi sabi ko, sige, upo ka na. Nakapila po kami mula kanina. Ngayon nung umurong, ayaw niya po akong anuhin. Ay, umalis daw ako. Bakit ako aalis? PWD ako. And then nakapila ako. Almost 1 hour na. Lalo pang humaba ang pila na magka-paper jam ang ilang automated counting machine. Nasira po yung machine. Ang haba ng pila, mainit ang... Inabot na rin ang regular voting hours bago nakaboto ang ilang senior citizens na maagang pumila tulad ng 96 years old na si Lola Lourdes. Kaya ko pa naman. Gusto ko yung gusto ko. Ako pipili. Kanya-kanyang paraan naman ng mga botante para magpalipas ng oras. Si Adrian iniwan sa pila ang kanyang tsinelas habang naglalaro ng RPG games sa lilim. Nakakangalay po kasi tapos mainit po. Kaya nilalagay ko lang yung tsinelas ko. May klase pa rin kami. So para hindi masayang yung oras habang naghihintay, nagbabasa na lang po ako ng mga kailangan for our next week class. Sa pananaliksik ng GMA Integrated News Research, base sa datos ng COMELEC, mahigit 26% ng mga botante dito sa Taguig ay mga Gen Z. At ang ilan nga sa kanila, tiniis ang matinding sikat ng araw at siksikan para makaboto. Siyempre, importante para sa amin na maging politically aware para siyempre maayos din yung systemic issues like corruption. Kailangan po natin pumili ng maayos na government po para mapangalagaan po yung paligid po natin. Magkatunggali sa pagkaalkalde ng Taguig sina Mayor Lani Cayetano na tumatakbo para sa second consecutive term bilang mayor.
dating Taguig Pateros Representative Arnel Serafica at Brigido Licudin. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras para sa eleksyon 2025.